Disaster response efforts ng pulisya bilang pagtugon sa epekto ng Super Typhoon Nando. Ating aalamin kasama si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police. General Tuanyo, magandang tanghali po. Sir Joey, magandang tanghali po at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Sir, kamusta po yung disaster response operations ng PNP, lalo na dun sa mga lugar po na nakataas yung tropical cyclone wind signal na yung 5, 4 at 3? Yes, Sir Joey, magmula po nang na-monitor natin na may darating po tayo yung ating super typhoon Nando, immediately sa utos po ng ating Chief PNP General Natates, inactivate na po agad yung critical incident monitoring team ng PNP na pinamumunuan po mismo ng ating Chief PNP at agad po na inutusan yung ating mga regional directors, lalo na po sa Region 1, 2, 3, 9 at Cordillera na makipag-ugnayan sa kanilang local disaster risk reduction management office. Pabanggit ko lang, Sir Joey, na ang ating pong personnel na inallocate para po sa ating paghahanda tungkol sa bagyong yan, imabot po tayo ng 2017 para po sa mga nasabing regions, Sir Joey. Sir, paano po tinitiyak ng PNP ang maayos na koordinasyon sa lahat ng local government units at maging po yung mga responders mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Una po, ang kautusan po ng ating Chief PNP base po doon sa ating manual ay yung pong local coordinations ng mga regional directors natin, ng ating mga chief of police, sa kanilang local government units. Sapagkat napaka-importante dito, Sir Joey, dahil dito kaya ng Philippine National Police alone. Sapagkat kinakailangan i-pool natin yung resources natin sa PNP, especially yung mga LGUs. Kasama po dyan para sa ating mga disaster response units, Sir Joey. Ano po ba yung halimbawa ng tulong o assistance na pwedeng ibigay o binibigay po ng PNP para sa pagtugon po sa epekto ng Bagyong Nando? Nakahanda po dyan kasama ng ating Critical Incident Management Team, Sir Joey, yung search and rescue operations kung kakailanganin. Kasama din dyan, Sir Joey, yung pagtatalaga natin ng ating mga membro ng PNP sa mga evacuation centers na kung saan as of this report, umaabot na po tayo ng 9,048 sa mga nasabing rehiyon. Kasama na rin dyan, Sir Joey, pagbibigay po natin ang ating mga relief assistance sa ating mga kababayan apektado at pinaka-importante, hindi magiging effective itong ating lahat ng ginagawa kung walang coordination sa iba't ibang ahensya po. General, syempre yung mga responders din natin, merong mga kaanak o pamilya doon sa mga apektadong lugar. So, paano po natin natitiyak na habang nagtatrabaho sila at tumutugon po sila sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ligtas din po yung kanilang pamilya? Kauna-unahang kautusan po natin si PNP General Natates, Sir Joey, na unahin po yung ating mga member ng Philippine National Police na apektado rin naman po. Kaya binigay niya ng pagkakataon itong mga apektado, may mga pamilya na magsiuwi sa kanilang mga bayan-bayan upang bigyan protection muna yung kanilang pamilya bago tumulong sa iyo. Ayan po, siguro bilang panghuli, General Tuanyo, mensahe na lamang o paalala sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga apektadong lugar, dahil gaya nga ng sabi ng nakausap natin sa Pag-asa kanina, maglilinger pa po ang epekto nitong super typhoon. Ang Philippine National Police po ay nagtalaga ng sapat na numero upang tulungan po ang ating mga kababayan, lalo na po sa pagdating po ng evacuation support, road clearing, rescue and monitoring operations, at patuloy na makikipag-ugnayan sa ating mga local government units. Dahil ang top priority natin dito, Sir Joey, is to protect the lives of our fellow Filipinos. Sinasabi po natin na ang PNP ay fully mobilized na po at ang kanyang team ay nagtatrabaho around the clock para kasama na po ng ating mga partner agencies para po pangalagaan yung mga kababayan natin na apektado naman po ng bagyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, PNP Chief PIO, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Thank you, sir. Po kayo.